case ng anak ni Sister Roy. But isama mo sa panalangin si Sister Roweline, no? Salamat sa Panginoon kasi God sent somebody, give something na pwedeng painumin or something mapakalma, di ba? It's the blessing for you. And yung patience mo sa ganyang sitwasyon, grabe yan, no? Yung makreate na blessing sa'yo, napakahalaga po niyan. Di ba sabi ni James, yung ating faith, but kailangan i-testingin to create perseverance, patience, di ba? Kasi nasa mundo na tayo ngayon na mabilis na ang sitwasyon. Nasa mundo na tayo ngayon na parang gusto natin lahat mabilisan, hali-hali, di ba? Pagkain, gusto na lang, minuto lang, kinakain na, sinusubo na. Dati kasi, naalala ko, nung bata kami, talagang hinihimay pa yan, no? Hinuhugasan pa. Pero ngayon, paglagay mo doon sa oven toaster o microwave, kaya paglaban mo, kakainin mo na. Di ba? Kaya ang buhay ngayon, titignan natin, para bang nasa lugar tayo kung saan kailangan mabilis yung facing. Pero God, in our faith, ang gusto ng Panginoon talaga ay tinitest yan. Gusto ng Panginoon talaga ay pinuput yan sa testing para mas ma-refine pa at mas mahimatag pa tayo sa mga hamon ng ating buhay. Kaya be joyful sa mga may problema ngayon, sa mga may testing sa buhay. Be joyful. Amen? Because God is good. Hindi man iaalala ng Panginoon yung sobrang temptation o testing sa buhay natin na higit nating ikalulog mo. Sabi ng Bible, time will come, the Lord still will make a way in order for you to overcome those challenges and temptations. Ibig sabihin, nasa kamay pa rin ng Panginoon ang ikapagpapala natin. Amen ba? Amen. Ang gusto lang ng Panginoon sa atin, matuto tayong magtiwala lang. Kaya sabi mo sa katabi, kalma lang. Yan. Huwag kayo kumalma minsan, no? Lahat tayo talaga, no? Pag medyo napaparamitan na inom ng kami minsan talagang naninirepyos tayo sa mga nangyayari sa atin. So, tayo manalangin sa Panginoon. Let's come to Lord once again and let's pray. Panginoon, maraming salamat po dahil dakilang aming Diyos na tumawag sa amin. Tunay, Lord, na ang mga pangako mo ay tapat at hindi nagbabago. At patuloy, Lord, ka na nagbabago sa aming mga buhay sa mga oras mo ito. Nawa ang iyong salita ay patuloy, Lord, ka na magbigay sa amin ng kalakasan espiritual, ma-refresh ang aming mga kaluluwa, mga nanluluwag, nangihina po namin mga buhay, Lord, patatagyan at palakasin sa magitan po ng iyong banal na salita, O God. Sa mga oras po ito, magkaroon kami ng kalakasan, magkaroon kami, Lord God, ng katapangan na harapin ano man yung hamon ng buhay sa amin ngayon sa mga sitwasyon po ito. Alam namin, ang Diyos namin ay makapangyarihan at handang sumaklolo sa mga oras na kami ay nahihirapan, nagdududa, at kung saan, Lord God, nasisiraan ng loob. Salamat po sa iyong mga salita dahil alam po namin ito'y magbibigay sa amin ng katagan sa bawat pagsubok ng iyong mga buhay. We bring back all the glory to you in the name of Jesus. Amen and amen. Open our Bible in Matthew chapter 20, verse 28. Meron isang kwento dito na kapupulutan pa natin ng isang mahalagang katangian bilang isang Kristiyano. Kasi po, ang pagiging isang tagasunod ng Panginoon ay meron talagang katangian dapat na tayo ay namomold or na nababago at naayos sa mga katangian or traits that every Christian should have. Kasi nga, di ba, nung tayo ay kuminala sa Panginoon, anong sabi ng Bible? Before you are dead in your transgression. Di ba? Maliwanag yan, di ba? Yan ang isang pinaka-biblical teaching na lahat tayo, bago tayo kuminala sa Panginoon, ang sabi ng Bible ay patay ka sa iyong pagkakasala. Ibig sabihin, pagpatay, wala kang kakayahan. Wala kang buhay, wala kang silbi, wala kang ginagawa para purihin ang Panginoon. And you'll never have the power and ability to praise the Lord because you are dead. Kaya nga during that time, panahon pa na tayo ay hiwalay pa sa Panginoon, yung ating drive sa buhay ay iba. Amen ba?
Hindi natin pinapansin ang mga spiritual na bagay, hindi natin pinapansin ang mga bagay na kung saan makapagbibigay sa atin ng karunungan para mas maunawan ang Diyos, just like this one. Every Sunday worship service, iba naman sa inyo, pwede naman kayo mag-alba para kumita pa ng mga sheep manon or sa more than that, di ba? Kasi nga, kung magiging practical ka lang sa buhay, o nga naman. Pupunta ka dito, mag-worship ka, wala na, makakain ka lang mama, lalabas na. Kung ganyan lang tinitignan yung gawain natin, you are in a limited mindset of spirituality. Diba, sinipon nakaraan sa inyo, sabi ng Apostle Paul, we live by faith, not by sight. Parang sinasabi ng Apostle Paul, ang pagharap namin sa aming buhay ay malawak. Hindi kami limitado sa mga bagay na nararamdaman at nakikita, bagkus kami ay kumikilos sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa amin. Kaya nga sila nakapaglilingkod ng malalim sa Panginoon kahit na sila dumaranas ng matitinding mga pagsubok. Kasi bakit? Malawak yung kanilang pangunawa sa salitang paglilingkod. At ito yung gustong ipasa ng Panginoon din sa atin. Now, we are God's servant. Mo ba? Lahat tayo dito ay itinuturo ng Panginoon na kamanggagawa. At ang isang kamanggagawa ng Panginoon ay meron siyang dapat matutunan sa nais ng Diyos sa kanyang buhay. So let's read Matthew chapter 20 hanggang 28. Sabi dito, babasahin ko po sa New International Version. Then the mother of Zebedee's son came to Jesus with her sons and kneeling down asked favor of him. What is you want? Sabi ng Panginoon. He asked. She said, grant that one of these two sons of mine may sit at your right hand and other at your left in your kingdom. Aba, matindi yung kahilingan ng nanay. No? Kumbaga, totoo talaga yung mother's knows best. Diba? Can you imagine, no? While these disciples walking, suddenly the mother of Zebedee, no, ang dalawang ito, ay biglang lumapit sa Panginoon at nagdalikluhod, lumuhod at sinabi, Lord, pwede ba sa paghahari mo, itong dalawang anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa? Ang tindi ng kahilingan, no? Then sabi doon, you don't know what you are asking. Sabi ng Panginoon, you said to them, you can drink the cup I am going to drink. Ano sagot nila? We can. The answer. Para this very simple question at very easily sila, kaya namin yan, Lord. Samantala kung babalikan mo yung buhay ng mga disipulo, di ba? Doon nga lang sa bangka nawindang na sila di ba? Di ba? We know the story, di ba? Na malaki siya lumubog, then nagpanik na sila, sabi pa nga nila, Lord, lulubog na tayo. Parang ibig sabihin, Lord, kanya-kanya tayo ng buhay, di ba? Doon na lang nakita natin kung paano sila na-shape those situation. Now, nasa sitwasyon sila kung saan humihiling sila na isang matinding kahilingan sa paghahari ng Panginoon. Then sabi na sa verse 3, Jesus said to them, you will indeed drink from my cup, but to sit at my right hand or left is not for me to grant. These places belong those for whom they have been prepared by my Father. In verse 24 said, eto, when the 10 heard about this, of course, dalawa yung sinabi to, disciples, di ba? Narinig ng 10, they were indignant with the two brothers. Ano ba yung other words ng indignant? Parang sumama yung loob, nagselos, or medyo nagkaroon ng displease, ng pinasama ng 10, yung ginawa ng nanay ng dalawa. Di ba? Of course, di ba? 10 kami, ba't dalawa lang yung magiging nasa left at nasa right? Parang alanganin niya tayo na. So medyo sumama ng loob ng 10. Then, ito na yan. In verse 25.
Sabi dito, Jesus called them together. Halika, nagkakagulo na kayo eh. Parang the disciples become now murmuring each other. And this is the good news. The Lord Jesus Christ took this opportunity to teach them what is the meaning of what they are asking and kung ano ba talaga ibig sabihin ng kanilang dapat gawin. In verse 11 said, Jesus called them together and said, you know that the true rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. In verse 26, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you, you must be your servant. And whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and give his life as a ransom for many. Napakagandang pagtuturo sa mga hinirang disipulo ng Panginoon patungkol sa paghahari niya sa sanlibutan. Dito makikita natin na mayroong bagay na dapat maunawaan itong mga alagad with regards of being greatness. Di ba? I believe tayo din sa ating kapanahonan ngayon, in some way in our life, we want to be great. Ako ba? Kaya nga tayo nagsisikap na magtrabaho kasi in some way of our life, we want to feel that our achievements, our everything that we have is maramdaman natin na okay, I am really great on this. And that is the human, kumbaga, it's a human, kumbaga, reaction na magkaroon tayo talaga na maramdaman natin na we are secure, we are feel good, we are okay in the future. Pero sa ating pagkakabasa ngayon, napansin natin na parang iba yata, taliwas yata yung pagiging greatness ng mundong ito as pagiging greatness na sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Ito yung gusto kong pag-usapan, the true measure of greatness leading through serving. Sabi nga ng isang quotation is, we are not called to be served, but to serve. The greater our impact, the deeper our humility should be. So in the context, in fact, itong context na ito, 3 times sinabi ng Panginoon na siya ipapako na sa krus. Kung ating babasahin doon sa mga nauna pang mga chapters, 3 beses nireveal ng Panginoon because they are going to Jerusalem and sinabi niya sa kanyang mga alagad na siya ay pahihirapan at ipapako na sa krus doon sa Jerusalem. Ano yung reason bakit kailangan sabihin ito ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Para mahanda sila sa nalalapit na paghiwalay nila sa Panginoon, sa nalalapit na kung saan sila ay maaring masama doon sa parusa or madamay. So, hinahanda sila ng Panginoon emotionally. But the problem is the disciples are still wrestling with their understanding of God's kingdom role sa buhay nila. Instead na pag-isipan nila yung sinasabi ng Panginoon, ang kanilang pinag-iisipan kung sino ang nasa left or nasa right pag naghari ng Panginoon. And ang matindi niyan, dumating ang nanay. To the rescue ang nanay, di ba? Di ba? Ganyan ang mga nanay. Laging gusto yung anak. First, di ba? Ayaw ng huli. Laging nasa first. Kaya nga, pag yung anak medyo wala tapos sabi ng principal, baka pwede naman ilagay mo sa second lang. Di ba? Tama ba mga nanay? Sa mga anak. Pero dito, makita natin, mukhang iba yata yung principles ng pagiging greatness na hinihingi ng mother nito doon sa kingdom principles. So, Jesus used this opportunity to teach about the disciples, about the nature of being greatness in His kingdom, which is about the servanthood status. Hindi yung status na kung saan, sinabi niya doon sa verse 25 na,
yung mga tao sa mundong ito, they really exercise their authority. Of course, ang binabanggit dito is yung mga hari ng panahon nila, they really exercise the authority. Talagang aalilain ka talaga nila. Pero, sa kaharian ng Panginoon, iba. The greatest people in God's kingdom is the one who always serve. Kaya nga meron natawag na servant leadership. Bakit ko to pinapaalala sa atin ngayon bilang mga anak ng Diyos? Kaya na sinabi ko mga kapatid, God called us also as His servant. At bilang kanyang mga lingkod, dapat ma-adapt natin ang pagiging isang servanthood heart. Or, para ikaw ay maging great, kailangan ikaw muna yung naglilingkod sa karamihan at hindi ikaw ang pinaglilingkuran. In fact, sa mga churches today, kung pupuntahan mo, nakikita mo talaga na marami talaga ng mga tao na gusto talaga sila yung nakapansin. Gusto sila yung inaabutan ng kape. Gusto sila yung mga nasa front. Doon pala, makita natin, mali na yung kaisipan with regards sa paglilingkod sa Diyos. Dapat naglilingkod tayo, hindi dahil sa kung ano yung meron tayo, kundi naglilingkod tayo dahil ito yung nais ng Panginoon. At ang mga servant during that time, wala pong hinihing kapalit yan. When they serve to the king, wala pong kapalit. Hindi para yung, king, ako nang bigyan ng kape ngayon, bukas, pwede siguro bumali. Walang ganon. They do it with all their heart because being a servant of a king is a privilege. Ito sana yung ating maintindihan bilang mga anak ng Diyos sa mga oras na ito. But I will share to you the misconception of being greatness. As a Christian, we have the right conception on how to become great. Of course, sa mundong ito, yung pinakamaraming achievements, siya yung pinakamagaling. Tama ba? Yun yung measurement eh. Meron isang kwento na isang tao na lahat daw ng PhD, MD, kinuha niya lahat. Meron siyang 5 doctorate sa Harvard University, sa Cambridge, and lahat ng mga school na matataas, pinasugan niya at siya ay naging doktor po doon. Pagtapos ng kanyang graduation, natulog siya, nagkaroon po siya ng amnesia. Sino ako? Di ba? Sino ako, di ba? The point is, nasaan na yung mga pinag-aralan niya? Di ba? So dapat, hindi ganon yung ating pagtingin sa greatness. Kundi sinasabi ng Bible, if you want to be great in the kingdom of God, you are a servant leader. Kaya nga iniingalis ng bawat isa that we need to serve each other. Kaya pag meron bibigay sa inyo ng kape, ibig sabihin, ine-exercise nila yung pagiging servant leader niya. Kaya kung meron pong nagpupunas dito sa ating church, ako pinapayo ko lang po kayo. Kasi ba, alam ko, you're exercising your servant leadership. And do that with no return. Gawin natin na walang, na hindi dahil sa pastor or sa KCP. No, gawin natin ang masaya ito. Kasi bakit? We are pleasing the Lord. Amen ba? So ano ba yung mga misconception of being greatness sa ating napag-aralan, sa ating pong binasa? Magbibigay po ko ng 3 bagay ng misconception of being greatness. Number 1 is the desire for status. In verse 20 to 21, sabi doon, the mother of James, sabi niya ganyan, and John approached Jesus with her son, asking for them to sit at the right hand and left in his kingdom. Ang tindi ng kahilingan ng nanay na ito. Maybe itong nanay na ito ay lagi nakakasama ang Panginoon. Naririnig niya yung word na paghahari at para maging safe yung kanyang 2 anak. Siya na yung kumbaga nag-initiate na, Lord, baka pwede naman itong 2 kong anak pag naghari ka na, isa sa left mo at isa sa right mo. Di ba tayo mga Pilipino mahilig tayo sa ganyan? Yung mga palakasan moment. Lalo na po sa gobyerno natin. Pag malakas ang backer mo, kahit ikaw ay hindi mo naman alam yung trabaho, malakas yung backer mo, di ba?
papasok ka dyan. Pero sa Panginoong Hesus, hindi pwede yan. Kaya nga, isa sa mga misconception about greatness is being the desire for status. So, self-seeking ambition ito. Self-seeking ambition. Kaya makita natin, yung pag-approach ng nanay ni James at ni John sa Panginoong Hesus, makita natin dito na hindi para bigyan ng lugod ng Panginoon, kundi para bigyan ng personal na glory yung dalawa niyang anak. Of course, nanay siya, proud siya. Di ba? Di ba, sa mga anak natin na sila ay magagaling, matatalino, nahigla sa school, proud ang mga parents niya. So the same with this mother. The problem is, hindi niya alam kung ano yung ibig sabihin ng nakaupo sa right at nakaupo sa kanan, being in God's kingdom. Kasi, ang mindset ng nanay na ito ay parang mindset ng sanlibutan ito. That's how they approach God's kingdom. Which is, nakita natin, tinuwid ng Panginoon yung kanilang mindset. Marami rin mga tao, may mga Christians na their mindset is just like on this world in approaching Christianity. Pag ikaw na sa church, dapat ikaw yung magaling, ikaw yung mahusay, dahil ikaw yung may talento, dahil ikaw yung maganda, ikaw yung pogi, dapat ikaw yung nasa harap, at dapat ikaw yung minsan pinupuri. Ayan, di ba? Yung minsan, ikaw dapat yung bida. Ayan, di ba? Totoo lang, sa loob ng Christianity, in a Christendom, marami talagang mga bida-bida, mga Panginoon. Kaya nga maganda, napapaalahanan tayo sa ating pagkatawag bilang mga anak ng Diyos. That we need to serve each other with humility. Kasi bakit pag ginawa natin yan, ginagawa natin ang nais ng Panginoon. So dapat, wala tayong tawag na self-seeking ambition. So James and John approached Jesus Christ privately, asking for personal glory. They wanted a high position reflecting a misunderstanding of Christ's mission. Akala kasi nila talaga, yung paghahari ni Jesus, katulad ng paghahari ng Roma. Ganon nila iniisip yung kingdom reign ng Panginoon. Hindi. Mali. So we're often tempted to seek status, recognition, and authority even in our spiritual life. So sometimes, sa mga Christian din, no? Pag sila ay pagkatiwalaan ng mga tao, minsan nagiging ganito rin yung thinking nila. At we have a lot of churches, especially in the Philippines talaga, na kita-kita mo talaga na yung pastor talaga yung pinakahari doon sa church. Maraming ganyan. Pero remember, this church is not the pastor's church, but it is Christ's church. Kaya meron din pagpapalo ang Panginoon sa mga pastor. Totoo po yun. At matindi po yung pagpapalo sa amin kasi nga kami yung naatasan na dapat mangalaga sa mga lupa. Meron ko isang isinare ng isang preacher na sabi niya, pastors are not a content creator. Napanood niyo po yan? Pastors are not influencer. Sabi niya ganyan. Pastors are not, ano sabi yun? Public figures or motivational speakers. But pastors are shepherds. And a pastor smells like a sheep. Diba? Yung mga pastor, nag-aamoy tupa sila. Kasi nga, lagi nilang kasama ang mga tupa. Kaya, kaamoy niyo ako. Ano ba? Ano ba kaamoy dito? Liga. Sabi gano'n. Yung sabi na, I agree with that preacher. Sometimes, the pastor, sometimes they become more on stage at nagiging isa na silang public figure minsan. Dahil nga, mahuhusay, magaling magsalita. But, need to remind themselves that tinawag sila ng Panginoon para alagaan at protektahan ang mga tupa. May mga kaibigan ko, mga pastor na they are really a public, ano sila, parang motivation na sila, no? Talagang nag-i-speak sila sa mga motivational gathering,
gagaling. Pero tandaan namin dapat na kami ay tinawag para mag-lead at magprotekta ng mga kawan ng Panginoon. So, dapat walang self-seeking ambition. To become a greatness in the kingdom of God, we need to learn to serve with one another, serve God's mission and vision with full humility. Pag ginagawa mo yan, sabi ng Panginoon, you are great in God's kingdom. Ano bang manatiling kaharian sa mundo ito? Hindi naman yung kaharian ng mundo ito, di ba? Kundi ang kaharian ng Panginoon. So right now, let us exercise this kind of attitude na nais ng Diyos sa atin. Ako naniniwala po ako, pag tayo naglilingkod sa hari, hindi po niya tayo pababayaan. Amen po ba? Because ang ating pinaglilingkuran ay ang pinakamayaman na hari sa buong universe. Kaya masarap maglingkod sa ating Diyos. Masarap nga yung kung kailangan ka nasasaktan, kung kailangan parang feeling mo, parang wala nangyayari sa buhay mo, ipaglingkod mo lalo sa Diyos yan. Sabi nga ni San Quotation, sometimes don't interrupt people when we are undergoing difficult circumstances. Huwag daw tayo para yung superheroes na bigla kang papasok sa buhay nila at ikaw yung magbibigay ng solusyon. No, huwag daw. Kasi may dalawang bagay ang hindi nangyayari doon. You interrupt their potential, you interrupt their lesson, at pangalawa, ikaw rin naman na superhero sa buhay nila, yung part of your life ay naibibigay mo sa ano dapat mas naibibigay mo pa sa sarili mo. Sabi nga, don't interrupt. Kung may mga tao talagang dumanas ng pagsubok, ipag-pray na sila, kaya sila dumandong. Lalo pag Kristiyano yan, let them undergo those challenges. Ngayon, kung kinasok ka ng Panginoon na may gagawin ka sa Kanya, hindi, go for it. Ano yung reason? Because those circumstances, inalo ng Panginoon yan para tayo ay matutupag pakumbaba sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? We've learned that sa aking may bahay, kay Samunin. We learned that lesson na kung ano man yung meron kami ngayon, ano man yung narating namin, wala kayong pwede magmalay kundi ang Diyos. Wala mo kayo pwede magmalaki. Kasi wala naman kami sa ganitong sitwasyon. Wala din naman ang Diyos sa buhay namin. We learned that for how many years? Sa ay paglilingkod sa Panginoon. Na dumaan din kami sa patindi at talagang masasakit na sitwasyon. Na dumating din sa point na nag-isip din ako na parang hanggang dito na lang yata yung calling ko. Parang yung calling ko lang is 10 years tapos na nag-expire pa. Ang Panginoon hindi. Yun ang pala, binibigyan lang kami ng lesson para mas magtiwala kami sa aming Diyos na buhay. So self-seeking ambition to ginawa itong dalawang alagad ng Panginoon. Pangalawa is, makita natin dito, yung kanilang status is desire for honor without understanding the cost. Ito yung matindi sa karamihan ng mga tao, hiling ng mga bagay na magaganda, mabubuti, pero hindi naman nila alam kung ano yung kapalit ng mga bagay na yon. Di ba, meron nga pong sabi nga, yung pangarap. Lahat naman tayo pangarap sa buhay. Pero ang hindi din naintindihan, yung pangarap pala ay may bayad. Kaya nga sabi ng iba, pangarap pa na lang, lakihan mo na. Di ba? Kasi ba, hanggang pangarap na lang yun. Pero dapat maintindihan natin that every dreams that we have, there is a cost. May bayad talaga. Gusto mo magkaroon ng, sabi natin, bahay at lupa? Mag-iipon ka talaga, magtitipid ka talaga. Di ba? May kabayaran eh. Hindi pwedeng bigla-bigla na lang magkakaroon ng bahay at lupa. No. You need to strategize, you need to sit on, and pag-aralan mo kung ano yung flow ng pera mo, kung ano ba dapat yung kailangan mo, huwag nang bilhin, huwag nang gawin, huwag nang gastusin, at ipunin mo. May bayad eh. Kaya nga yung mga, minsan yung mga, we are sometimes, kumbaga, inspire doon sa mga taong nag-boom na sa buhay, yung mga nag-success, just like Jack Ma. Just like sabi natin si Elon Musk, no? Just like sino ba yung mga tanyag ngayon ng mga sabi natin mayayaman sa mundong ito. Sa Pilipinas na lang, sino makilala natin? Sila Ramon Ang.
Sino ba? Steve Jobs. Ang dami, di ba? Sometimes, pag magsalita sila, hang-hang sa mga sinasabi nila. Pero lagong sinasabi nga, before we celebrate the fruit, let us first dissect what is in the root. Ano pa talaga yung, paano pa talaga siya nagsimula? You know what? I have a little bit portion at pagkakilala kay Jack Ma. Kasi sinundan ko yung mga post, yung mga papaano siya naging great. In fact, nung bata siya, pag makita mo talaga, para siyang gus-gusin talaga. Kung sino mo nakapunta ng Payatas, Quezon, yung Payatas, di ba? Ganun po si Jack Ma noon, siguro mga 12 years old. Sabi-sabi, hindi na siya agad mayaman. Alam niyo po nagpayaman kay Jack Ma? Alam niyo mo nagpayaman sa kanya? Yung kanyang galing, yung kanyang development sa kanyang sarili, yung kanyang naging pananaw sa buhay, yung kanyang pagkakaunawa niya sa bawat dream niya ay merong cause. Di ba nung sinya niya nga yung the word internet sa 27 yata ng mga kaibigan niya, pinagtawanan siya. But he believed sa kanyang vision. At alam niyo yung vision na yon, marami sa kanila pagtatawanan siya. Pero Jack Ma know the cause of his vision. Kaya tinrabaho niya ngayon. Now, look at Alibaba kami. The same with us, mga kapatid. Kung gusto natin ng malaking blessing sa buhay natin, mag-level up tayo spiritually, marating natin yung nais ng Panginoon, mga kapatid, we need to understand there is a cause. Ang problema nitong dalawang ito, hindi nila alam yung ibig sabihin ng kanilang hinihingi. I remember one also character in the Bible na sinabi niya, Lord, pag nanalo kami sa laban, pag uwi ko ng bahay, yung unang sasalubong sa akin, i-offer ko sa iyo. You know that guy in the Old Testament? Ha? Mga pagsasayo po, may manon. Gamo lang po. Ha? Sino tao na yun? The Old Testament? Ha? Si Jephthah? Tama ba si Jephthah? Ano sabi niya, Lord, manalo lang ako dito. Sa bata na pag uwi ko, yung unang salubong sa akin, i-offer ko sa iyo. Eh, akala niya siguro mga baka, mga baboy niya, mga manok niya, hindi. Diba? Ang unang sumalubong sa kanya, yung kaisa-isa niya. Kasi hindi niya alam yung cause na kanyang hinihiling sa Panginoon. And during that time, as a leader, you need to do what you say. Masaya sa kalooban niya, pero kailangan i-offer yung kanyang anak. So sometimes, mga kapatid, learn to understand yung mga bagay na hinihiling natin sa Panginoon. Lalo na pag yan ay mga personal gain. Nako, alam ba natin yung cost ng mga hinihiling natin? Ako nga, pwede ko nga lang hiling sa Panginoon, the Lord, pwede ba plansyahin mo na yung future dalawang anak? Pati yung kanilang mga tuition, bayaran mo na. Sabi ng Lord, you know what you are asking for? Di ba? Kasi minsan nagiging practical lang tayo sa buhay, di ba? Pero hindi naman yan yung nais ng Panginoon sa atin na maunawaan natin. That once we are in God's kingdom and serving the King with full humility, tandaan natin, lahat ng ating pangangailangan, ibibigay ng Diyos yan. Amen ba? Amen. Ang nais ng Panginoon sa atin, maglingkod tayo ng may katapatan sa Kanya. In verse 7 said, they asked for seats at Christ's right and left hand in glory. Their focus is on personal gain, not service. Ito yung mga taong ito yung mga taong people pleaser. Pangalawa, self-pleaser. Na gusto sila yung nasa entablado. Kasi nga, parang nasa pakiramdam minsan na pag ikaw ay nakupuli ng tao. Ito yung kaisipan ng dalawang ito. Na pag naghari ang Panginoon Jesus, can you imagine the whole Israel, kilala sila. Parang na-imagine nila yun eh. Dapat, bilang mga anak ng Diyos, we are not self-pleaser, we are not people-pleaser, but a king-pleaser.
yung ginawa mo, may nakakita o wala. Hindi naman yung mga taong piniplease mo. Hindi naman yung sarili mo ang piniplease mo. Kundi, ang piniplease natin, walang iba kundi, the King of Kings and Lord of Lords. Ito yung pinakita ng Panginoon sa dalawang ito. So, like James and John, when we desire to honor, sometimes without realizing the cost of discipleship and servanthood, we must shift our focus from what we can receive to how we can serve. Dapat bilang anak ng Panginoon ngayon, dapat ang dahil iniisip, paano ba ako makapaglilingkod sa Diyos? Hindi yung, Lord, ano ba yung pwede mong ibigay sa akin? Para maging masaya naman ako sa buhay ko. Para naman ako yung maging, masarap ang pakiramdam ko. But rather, ask the Lord, how can I serve you more? Because the more you serve the Lord, the more the Lord will bless you and empower you. Of course, sabi ng Panginoon, kung sino ba yung maalaga ng Diyos? Yung mga tao, naglilingkod sa Kanya. The nearest safe person during that time is not those people who are outside, but those people who are near to the King. Kaya kung servant ka ng hari ng panahon na yun, you are safe. Ikaw yung pinakamalapit sa hari. Kasi bakit? Bago makapunta ang kalaban sa hari, napakaraming dadaanan niya, mga kapatid. Kaya kung servant ka doon, you are safe. Minsan lang, ang hari may mahirap na pinapagawa. Yun lang minsan yung cause. So dito makita natin yung human desire ng dalawang ito for seeking personal glory and status sa buhay. So ito po yung maling konsepto of being greatness in the kingdom of God. But rather, the measure of being greatness is to serve rather than to be served. Yung ikalawa pong misconception is in verse 20, in chapter 20, verse 24. Ano sabi nito? When the 10 other disciples heard what James and John asked, they were indignant. So, makita natin, kung ilalagay mo dito sa konteksto ng church, no? At halimbawa lang, may nagsabi na, pwede ba, Pastor, ako na lang yung ganito kasi maganda naman yung boys ko. Pwede ba, Pastor, ako lang ganyan kasi okay naman ako. Di ba? Parang, siguro yung karamihan, bakit ikaw lang ba ang kailangan makita? Diba? Parang nagkakaroon na ito ng commotion sa loob ng church. Kasi nga, may gusto ng manguna, may gusto ng makilala, may gusto ng gumaling. So, ibig sabihin, the threat of losing the status. Parang yata ang mga Korean OFW, pag uwi ng Philippines, parang may threat yata sa inyong status. Tama ba? Parang, siyempre, pag uwi mo, dapat may bahay ka na. Di ba? Parang ganun ba minsan, di ba? Dapat meron ka ng naipon. Di ba? Parang natathreaten tayo na parang walang nangyari sa akin for the past 10 years na nasa Korea ako, parang wala akong naipon. At pag uwi mo ng Pilipinas, parang bang nakakahiya ka, wala ka malang naipon. Threat din sa status natin eh. That's how this world measure our life. Pero sa Panginoon, hindi ganyan. Yes, dapat naman talaga sa mga pinagpaguran natin, meron tayong dapat makita man lang. Patandaan natin, this is not the status should be if you're a Christian now. Kumbaga dapat, hindi na dapat ito yung ating pinaka-primary, heart bilang isang tao na, ano ngayon kung wala kang naipunta kasi may mga pinag-aral kang mga anak, may mga pinag-aral kang mga pamangkin, yun yung mga naipundar. Di ba? Yun yung mga natulungan mo, hindi yung kung ano yung meron ka. So dito makita natin, the other disciples are angry with James and John for the request because this reaction shows that they too have a worldly view of greatness. Pinapakita lang sa atin, binasa na itong
Itong 12 ito talaga, no? Itong disipulo ng Panginoon talaga ito. Mali talaga yung konsepto nila sa pagiging isang great. Na ang kanilang tingin pa rin, while they are following Jesus Christ, na kung palakarin ng Panginoon ang kanyang kaharian ay parang worldly concept. Kaya nga, nireview sila ng Panginoon. Kaya binigyan sila ng isang magandang pangangaral ng Panginoon in order for them to understand what is the meaning of being greatness. So dahil sa verse 24 na ito, hindi lang nakita yung reaction ng 12 about their worldly point of view with regard to greatness. Ito pa, nagkaroon po ng competition of power. Ito na po yung mahirap po sa church, nagkakaroon na po sa isang samahan, nagkakaroon na po ng competition. Dito na po unti-unti nasisira ang samahan. Pag wala na pong servant leadership hood, especially sa church, pag wala na po ito, dito na po nakikita, dito na po nagkaroon ng commotion, division, conflict sa bawat believer. Dapat maintindihan po ng bawat isa po sa atin na bilang tayong mga anak ng Panginoon, na okay lang siguro minsan magbigay ka ng, magparaya ka sa sitwasyon. Hayaan mo na sila. Kaya sinasabi sa'yo, let it go. Because our status is not in this world. Our status is in the kingdom of God. Alam mo ba? Dapat yung basihan natin, hindi na kung ano yung meron tayo, hindi kung ano yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Amen? That we are really blessed, that we are really provided, that we are really loved by God. Dapat yun na yun eh. Yun ang dapat yung nagiging mindset natin. So dito, hindi lang natin nakita yung pagiging displeased ng 10 rito at nagkaroon pa ng competition of power. Dito natin ma-recognize yung tinatawag na human nature. Kaya nga, di ba? The Bible said, nung ikaw ay kumilala sa Panginoon Jesus, binigyan ka niya ng bagong buhay. Anong kahalagahan ng bagong buhay? What is the importance of new life in Christ Jesus? Ba't kailangan niyang bigyan ng buhay? Kasi nga, kung susundin mo ang lumang buhay, walang mangyayari sa'yo. Kaya nga sabi ng Bible, in 2 Corinthians chapter 5, verse 17, if anyone is in Christ, is a new creation. May buhay ka na bago. Yung buhay na bago na ito yung magbibigay sa iyo ng magandang estado sa harapan ng Diyos. Kasi ngayon, old self natin, walang ibang iniisip yan kung hindi ang kanyang sarili at kung hindi ang principles ng mundo ito. Kaya yung buhay na meron tayo, na galing sa Panginoon, ito dapat yung manguna sa atin. So dito magkita natin yung human nature reaction ng mga disciples. Parang sasabi ng Panginoon siguro, for the past 3 years magkakasama tayo. Parang siguro sasabi ng Panginoon, nalulungkot ako, until now, makamundo pa rin ang iyong pag-iisip sa aking kaharian. Kaya nga, tinawag niya yung 12, di ba? Okay, dito kayo. Kumbaga, ipapako na ako sa cross yung pinag-aawayan ninyo. Parang gano'n, kumbaga, di ba? Kumbaga, maghihirap na nga ako sa cross ng Calvary, o pinag-aawayan pa yung posisyon ninyo, kung sino yung magaling, sino yung mahusay sa inyo. Hindi nyo man lang inisip dapat na ito yung time to pray. Ito yung time dapat na maghanda kayo sa parating na kung saan challenge sa buhay ninyo. Sometimes when we fail to understand na imbes na dapat talaga nag-pray na tayo, ano ba inisip natin? Paano ba talaga ako panalo sa loto? Di ba? Paano ba talaga ako magkaroon ng mga 10 million, 1 million, di ba? 20 million, di ba? Paano ko palalaguin itong mga meron ko? Sometimes tayo minsan nag-iisip ng ganyan. Baka parating naman si Lord, di ba? Kung inisip pa natin yung pagpapayaman sa mundo ito. Kaya minsan nalalayo yung ating puso sa alab ng paglilingkod sa Diyos. Why? Because we are distracted of those things. Hindi ba pwede na maglingkod tayo sa Panginoon ng diretso? Yes, sometimes we need to be logical in this world. Patandaan natin, pag naglingkod ka sa Panginoon, yes, minsan para wala nangyayari, tandaan mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya nga faith, di ba? Di ba sabi ko sa inyo, ang opposite ng faith is what you see.
is sometimes most of us following Christ on what we see. Lord, maglilingkod ako, ano man yung mangyari. Feeling ko walang blessing, may blessing man, I will serve you. Kahit na sinasabihan ako ng mga kasama ko, mga nakapaligid sa akin, wala ka nang para sa paglilingkod sa Panginoon, I will serve you, Lord. Dahil alam ko, yung pinaglilingkod akong Diyos ay hindi nagpapabaya. Diba sabi ni David? Ang sabi ni David, I will not see a righteous person suffer. Diba? Sabi ni Psalms, wala akong nakita na anak ng Diyos na talagang naghirap. Sinabi niya yun. Ibig sabihin, kung totoo kang anak ng Panginoon at naglilingkod ka, hindi ka paghihirapin ng Diyos. Amen mo ba? Amen. Kailangan mo lang tayuan yung pananampalataya mo. Yun lang yun. We need to stand up on our ground, to our feet. So dito, ipinakita ng Panginoon yung contrast ng kingdom values. So Jesus used this moment to contrast the worldly leadership where his authority often abused their people, while the values of his kingdom emphasizes the servant over dominance. Kaysa ikaw yung magdikta, ikaw yung magdictate sa mga tao, no, you are the one to serve people. Kaya nga sinabi niya ron sa kanyang yung pinakalas in verse 28, the Son of Man. Di ba sabi niya? The Son of Man came on this earth, not to be served, but also to serve others. Yung service na sinasabi ng Panginoon, yung kanyang pagkamatay sa krus. Yung service niya to the whole humanity. So ano ba yung pangatlo na misconception with regards for being greatness? Number one nga yung the desire for status. Mali yung kanilang pagtingin sa status nila. Na akala nila, ang kanilang status is yung pinakamataas na position, yun yung pagiging great. At pangalawa, kaya sila may maling pananaw of being great is because feeling nila they were losing their status also. Kaya ang Panginoon ay nirebuke sila at tinuruan sila ng tamang kaisipan patungkol sa kanyang kaharian. The third is the contrast of worldly and the kingdom status. Sabi na sa Matthew chapter 20 verse 20 to 28, Jesus called them together and said, sabi niya ngayon, you know that the rulers of the Gentiles, sabi niya ganyan, lord it over them. Alam niyo naman kung paano ang patakaran ng mundong ito. Alam niyo naman na yung mga taong makaharian sa mundong ito, alam niyo yung patakaran nila. Kung paano nila talagang pamunuan ang kanilang nasakupan. In fact, maraming mga kaharian ng panahon na yon ay talagang inaalila nila ang mga tao. At marami ang panahon during that time na kung ikaw ay may posisyon sa kaharian, ikaw naman yung kikilalanin ng mga tao. At ito yung nakaset sa utak ng mga disciples. Kaya ang Panginoon, pinangaralan sila. Sabi doon, in verse 27, sabi niya, not so with you. Kung ang mundong ito, ganito sila mamalagad ng buhay nila, kayong mga alagad ko, dapat hindi kayo ganyan. Ibahin ninyo ang iyong kaisipan patungkol sa mga bagay ito. Ano sabi doon? Verse 26, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be the servant. Servant, the word doulos. Ito dapat yung maging attitude ng bawat isa. Sabi dito ng Panginoon, and whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as the ransom of many. Ito, pinakita ng Panginoon, yung contrast ng makabundong paglilingkod at yung kingdom principle on how we serve the Lord. Magkaiba talaga. If you want to become greatness,
serve one another. Ito dapat yung nabubuo sa buhay ng mga bawat anak ng Panginoon. Alam niyo po, pag nabuo itong konsepto, lahat na intindihan natin ito, magkakaroon tayo ng strong group. Magkakaroon tayo ng strong care group. Kasi bakit we serve one another without, walang hinihinging kapalit. Na pag may pangangailangan ng isa, we serve them with gladness. Pag ito po lahat, naging mindset natin, lalakas ang gawain ng Panginoon. Sino ba ang ayaw masuportahan? Diba? Ano bang tao ang ayaw nilang masuportahan at ma-feel na sila ay belong sa isang gawain? Ito yung prayer ko, I believe ito rin yung prayer ng bawat leader sa atin na sa church na ito ay mag-create sa atin ang heart of being servant. Wala pong pataasan sa KCPFC. Mo ba? Wala pong mataas dito. Even ang pastor niyo, pare-parehas lang po tayong lingkod ng Diyos. At sana, gampanan natin with full humility yung mga gawain na inaatang sa atin ng Panginoon. Yung po, doon po tayo nagkakatalo. Kung ako, hindi ko ginagawa ng maayos itong aking gawain, binaisang pastor ninyo, at minasa inyo dyan na naglilinis lang ito, tapos ginagampanan niya ng maayos ang kanyang gawain, yun naman sa pagkapalain ng Panginoon. Kasi nga hindi naman sa posisyon, kundi sa posisyon ng puso mo. Amen? It's not the position or office, but the position of your heart. Kung ginawa mo with full humility, the Lord will say, you are great in His kingdom. Kaya, ano yung hamon sa atin sa tatlong bagay na ito? So number one is, let go of the desire for self-promotion and recognition in your personal and spiritual life. I-let go na natin. Diba, nasabi ng Panginoon, if you want to obey me or follow me, ano sabi niya? Deny. Hindi siya nabing deny your money. Hindi siya nabing deny your wife. Diba? Hindi naman, diba? Hindi na siya nabing deny your work. Hindi siya nabi yun eh. Ano siya nabi niya? Deny yourself. Self-ambition, self-promotion, self-centeredness, sabi ng Panginoon. I-deny mo yan. Kaya nga, hindi nakasunod sa Kanya yung mayaman. Why? Kasi kilala na siya mayaman eh. Gusto niya na siya yung pinakamayaman sa lungsod. Eh sabi ni Christ, pag ikaw susunod sa akin, katulad ng mga alagad, maglalakad ka rin. Eh ayaw din ng gano'n. Gusto niya, nakikita siya na mayaman, no? Kumbaga intelihente, maginoo. Kaya sabi niya, binitawan niya, yung sinabi ng Panginoon, tumalikod siya at lumayo. Kasi ayaw niyang bitawan yung kanyang status sa buhay. Kapatid, sa pagsunod sa Panginoon, marami tayong bibitawan sa ating sarili. Number one, yung ating self-ego. Bibitawan natin yan. Kaya, let go of those desires, self-promotion, recognition, or personal and spiritual life. Instead, pursue humility by serving others without expecting anything in return. Ito dapat yung na-develop na sa atin bilang mga anak ng Diyos. And next, look for opportunity to serve in our community. Of course, sa atin naman, bilang dito sa atin sa Korea, ito yung ating community. Amen po ba? Kung meron pa dyan mga ibang community ng mga Pilipino, try to serve them. Lalo yung mga wala pa sa Panginoon, ano kaya minsan, i-treat mo ng kape, pakainin mo sa Starbucks, di ba? Paupuin mo sa sopa, at sabihin mo, painumin mo ng banayad coffee. Di ba? Why not sometimes try to go out of your box and reach those people by serving them? Na wala kang hinihinging kapalit sa kanila. Halimbawa, meron kang 5 Pilipino na meet dito sa Korea. Tawagin mo sila, kabayan. Kumain na ba kayo? Tara, kain tayo sa McDo.
Sa Chowking, ano naman Chowking dito, di ba? Kaya imposible yun, di ba? Magsamip-sam tayo, then try mo, ilibre silang lahat. Without asking to pay for you. Minsan, gawin din natin yan. Wala lang, gusto ko lang i-bless kasi gusto ng Panginoon na binibless ko raw po kayo. With the will of your heart, pakainin mo sila. Magtataka yun, bihira. Meron pa lang Pilipinong dito sa Korea na nag-bless ng kapwa niya Pilipino. Kumbaga, bigyan sila natin ng question sa isip nila, bakit natin ginagawa yung mga bagay na wala namang hinihingi kapalit? If you do that, I believe we can influence those people in the kingdom of God. And let the Lord bless you of that kindness na ginawa mo sa kanyang creation. Sa kanyang nawawalang mga tupa. No? Look for opportunities to serve in our community, workplace, even church. Make a habit of putting others' needs before your own. Pag naging ganyan po tayo lang, I believe, dadaloy ang pagpapala sa KCP Filipino Church. Amen ba? Dadaloy yan. Imposible. Hindi lang isa-isa yung binibless ng Panginoon, kundi lahat tayo dadaluyan ng kanyang pagpapala. Kasi bakit? Tutunan natin kung paano tayo maglingkod sa Diyos. So ano pa? Bukod doon sa your letting go your desire for self-promotion, looking for opportunities to serve your community, then the third na pwede rin gawin is identify areas where you can make a personal sacrifice to better serve others, whether your family, friends, or in a larger cause. Minsan, try natin na maglingkod tayo. Yung talaga, mag-sacrifice ka. Alam mo yung kakuwi ka lang, Rodel, ng 9 p.m. ng gabi, tapos bigla kang tatapos si Del. Pwede naman ka, pupunta ka sa bahay, paglulutuan mo ko ng masarap mong kaldereta. Do that. Mamaya. You know what I mean is, do that with all our heart. Nagagawin mo to dahil ito yung paglilingkod mo sa Panginoon. Masarap ko magbigay ng sakripisyo sa Diyos. Amen po ba? Masarap paglingkod ng Panginoon. Minsan kahit na parang feeling mo, parang Lord, parang bang naaalila na ako, ano? Ganyan talagang mga servant. Their will is not their will, but their will is to please their master. Pag ganyan po lahat ng ginagawa din sa simbahan ito, sa body of Christ, I believe, pagpapalait tayo ng Panginoon. Mararamdaman ng bawat pupunta dito na ang gawain na ito ay pinagpala ng Diyos. Eh mo ba? Di ba ang sarap doon na pag-upo ng bago dyan, nakamdaman nila, grabe ang blessing doon sa KCPFC. Kasi bakit? Natutunan natin maglingkod sa Diyos. Na walang anumang iniisip na kapalit. So this is how to be great in God's kingdom. And as a Christian, the Lord encourages us right now that the measure of our greatness is on how we serve others. Once you're doing that, serving others, sabi ng Panginoon, you are great. You are blessed. You are in my kingdom. Ikaw talaga ang taga-gayaan ko. Kasi bakit? Ginagawa mo ang prinsipyo ng aking gaya. Amen po ba? Amen. Let's all stand up and let's pray. Hallelujah. Pwede ba nating ipag-pray yung mga empty chairs right now? Pag-pray natin na ito ay padalhan ng Panginoon ng mga kaluluwa na maglilingkod sa Kanya. Pwede bang hawakan yung mga empty chairs ay pag-pray natin? Come on, church. Hawakan niyo po yung mga empty chairs ay pag-pray natin na sooner or later pupunuin ng Panginoon ang lugar na ito ng mga anak niya na handa rin maglingkod sa Kanya. And we are His instrument to usher those people in God's kingdom. Through our faith, to the Word of God, pray natin. Let's pray. Hallelujah. Lord, we lay hands, Lord, to mga empty chairs na ito. Ito yung mga empty chairs na inanda mo para sa mga anak mo, Lord, na makakasama namin maglingkod sa body of Christ, Lord God, ng KCP Filipino Church.
by our faith, Father. Pupunuin mo ito, Panginoon, at gagamitin mo kami bilang mga kamanggagawa mo to usher those people in you, O God. Lord, saan pong paglapit sa iyo, saan paglilingkod sa iyo, Panginoon, Lord, ipaalala mo sa amin that we are not to be served, but we